sa topic last Pupunta ba siya? Sunday. Kung natatandaan ninyo, ito pinag-usapan natin is about challenge. Diba? So, sino dito yung hindi nakakaranas ng challenge? Amen kung ganun. Diba? Lahat tayo nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay natin. Diba? So, sabi doon, nung nakaraan is, ang challenge is, testing siya sa isang tao. Diba? Tinetest yung kahinaan natin. Diba? So, sinasabi doon sa mensahe is, sinasabi doon sa message na yan is, kung tinetest ka ng buhay, so ano ba yung dapat mong gawin? Hindi lang bilang isang Kristiyano, di ba? Kundi yung mga tao rin na nakakaranas ng pagsubok. So, connect natin siya ngayon sa topic natin today. So, yung topic natin is privilege and challenge. Dinagdagan ko lang siya. Last week is challenge lang. Ngayon is privilege na. Privilege and challenge. So, kanina may binasa doon. Sabi, ako'y, sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So, yun yung verse natin for today. So, doon muna tayo sa privilege and challenge. So, ano nga ba yung privilege? So, sabi dito, privilege has an advantage or opportunity that most other people do not have. For example, yung privilege is, yung mga tao may driver's license, di ba? Sila yung tao na, meron silang advantage nila yung may lisensya sila kasi kahit saan sila pumunta, hindi sila mahuli kasi may license sila, di ba? Pwede silang mag-drive, di ba? Or, for example, sa isang doktor, di ba? Hindi ka naman pwede kahit kanino ka lang magpagamot, di ba? Kundi, dun lang sa may kakayanan o may privilege na maggamot or mag-check up ng tao. So, yun yung tinatawag natin na privilege. Advantage. Yun. And challenge, syempre, challenge, alam naman natin, you step outside your comfort zone and taken on a new task. So, yung challenge is ibig sabihin yung sumusubok sa kakayanan mo. Di ba kasi may isang bagay kang kayang gawin. For example, marunong ka kumanta. Pero challenge siya yung kumakanta ka habang nagigitara kasi hindi ka masyadong marunong mag-gitara. Ganon. So, yun yung challenge. So, sabi dito, being a Christian is both a privilege and a challenge. So, bakit nga ba parehas? Sabi, di ba Christian ka? Sounds familiar, di ba? Di ba Kristiyano ka na? Naririnig ba natin yun? Amen. Sabi dito, di ba Kristiyano ka na? Bakit nagagalit ka? Nakarap ako magalit? Nakarap ako magalit? Di ba Kristiyano ka na? Bakit na-open ka pa? Diba? Sabi pa, Kristiyano, di ba Kristiyano ka na? Bakit nade-depress ka pa? So, naririnig ba natin yung mga ganung words? Amen, di ba? Meron pa. Di ba Kristiyano ka na? Bakit ang hina naman ng emotions mo? Ba, ang bilis-bilis mo naman manghina. Kristiyano ka na, di ba? Bakit nade-discourage ka pa? So, pag naririnig mo yung mga words na yun, ano yung nararamdaman ninyo? Nag-challenge ba kayo bilang isang Kristiyano? Ganun ba? Sige. Parang kasi sabing, preach ko ba naman sa harap? Nag-deserve ko pa naman sa Lord. Pero, lagi kang galit. Bakit magalit? Wala ka bang karapatang magalit? Diba? Bakit na-offend ka? Bakit binigyan kasi ako ng Lord ng soft heart? Diba? Ibig sabihin, sensitive ka in a way na, alam mo yun? Then, sabi ito, why Christians always encounter this kind of scenario? Most of Christians, di ba? Karamihan sa mga Kristiyano, or halos lahat ata ng Kristiyano eh. Ito yung challenge natin bilang isang Kristiyano. Di ba? May laging bakit. Bakit nga ba? Hindi ko rin alam. Pero sabi dito, yung privilege natin bilang isang Kristiyano, sabi dito, privilege because God can use you mightily to spread God's word through modeling the character of Christ which is in you. You can become God's representation here on earth.
other side, it can also be a great challenge. Yung privilege natin na maging representation ng Lord. Isipin mo, representation ka ng Lord dito daw sa sanlibutan. Iisipin mo, yung dapat ba akong maging model na sasabihin na ang Diyos ay nasa buhay ko? Minsan napapatanong din ba kayo sa sarili niya na, Lord, dapat ba talaga ako? Dapat ko ba talaga i-represent ka dito sa earth, dito sa lupa, sa sanlibutan? Sabi diba, but on the other side, it can also be a great challenge. Bakit? Because people will brand Christians as perfect. Diba yung sa binasa ko kanina, bakit ka nagagalit? Diba? Kasi ang iniisip nila na kapag Kristiyano ka, dapat tahimik ka lang. Dapat si Mark, tahimik lang. Diba? Dapat malumanay ka. Kamalumanay pa lang. Hindi na, wala na ako. Hindi na pala ako Kristiyano. Diba? Kasi ano sasabihan, pag nag-explain ako, for example, nagagalit daw ako, natural lang naman yung sa boses ko, hindi ko naman kasalanan na lahi yun ng mama ko. Dahil sa libigaw. Laging galit, di ba? Then, hindi nagagalit. Sino dito hindi nagagalit? Nagagalit sabi nila ito. Sorry, grabe ka naman. Okay lang naman, sa langit naman eh. Hindi na offend. Di ba? Ang tingin mo sa isang Kristiyano, kahit anong sabihin mo sa isang Kristiyano, dapat hindi ka na-open, dapat okay lang sa'yo. Yan. And, hindi na dadala sa problema. Sabi dito, people will put so much expectations on you. Yung mga tao na kapaligid sa'yo. Diba? Usually, most of the time kasi, nangyayari ito, diba? Sa mga tao sa paligid natin, sa kaibigan. Diba? For example, nagbibuluhan kayo, tapos may nasabi kang something na parang hindi dapat siya sinasabi ng isang Kristiyano. Sabi, look, di ba nag-church ka? Ganon. Bakit nagsasalita ka ng ganyan? Ay, teka lang ha. Matulas lang, ganyan. Di ba? Kasi ina-expect nila, pag Kristiyano ka, perfecto ka. Hindi ka dapat nakakagawa ng mali. Sabi pa dito, hindi na dadala ng problema. May Kristiyano bang hindi nangihina?